Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong linggo ng karaniwang panahon, pinapaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno. Maging asin na nagbibigay lasa at ilaw na nagbibigay tanglaw sa mundo. At ito po ang ating tawag, ang bokasyon bilang Kristiyano. Ang bigyan ng punto, ang bigyan ng kahulugan, ang ating buhay at ang buhay ng iba tungo sa kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Ngayon din po ay pambansang araw ng panalangin at kamalayan laban sa human trafficking. No? Pagpanalangin po natin na sana matigil na ang ilang mga sistema na kung saan ang mga individual at ang mga pangkat ng mga tao ay dinadala sa ibang lugar para mapakinabangan. Hinihiling natin na sana'y mahilom na ang mga sugat na dulot ng mga pagkukulang at mga kasamaang ito. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan, kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa kadiliman, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan at panalangin. Araw din sa iba sa atin ng pamamahinga. Subalit higit sa lahat, araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At dahil po rito, kilalanin natin ang ating Panginoon, palakpakan po natin siya. May saysay ba ang pagiging Kristiyano natin? Hindi po maitatanggi na ang bawat isa sa atin, kahit hindi natin sabihin, may gustong patunayan. May gustong maiwan pagkatapos ng kahit anumang responsibilidad o ng ating mga buhay. No? So siguro, isang magandang halimbawa ay kung ikaw ay naging boss. No? Nasa mataas kang posisyon. Meron ka mga hinahawakang mga tao. Naiisip mo na sana naman, pagkatapos ng termino mo o kapag ikaw ay nag-resign, maalala ka naman sa isa o dalawang mga bagay na nagawa mo. Magkaroon ka man ng kontribusyon doon sa pinagtatrabahuhan mo. Kung ikaw ay nagsisilbi sa pamahalaan o sa kahit anumang opisina, tanggapan, simbahan, siguro gusto mo rin yun. Na kahit papano may pagbabago kang naipasok, may kaunlarang nangyari, no? Hindi lang naman sa'yo, kundi pati na rin sa iba, at higit na mas mahalaga yung sa iba.
O siguro kung meron kang natatanging talento, magaling kang maglaro ng sports, marunong kang umawit, sumayaw, umarte, magaling ka sa paaralan, masasabi mong matalino ka, sana may maalala sa'yo na nagawa mo. O siguro naman kung maituturing mo yung sarili mong karaniwan lang, no? Wala naman akong galing, wala naman akong talentong espesyal. No? Siguro tatanda ako, magiging empleyado, kikita ng pera, magkakaroon ng pamilya, o mamumuhay na mag-isa. Kahit papano, gusto rin naman nating maalala, magkaroon ng tatak sa mundo bilang isang mabuting magulang, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting empleyado, mabuting tao. Lahat tayo may kagustuhang maging ganun. Na para bang sana, hindi lang pumasok tayo sa mundong ito at umalis na para bang walang nangyari. Lahat tayo may gustong iwang bakas. Bakit po natin ito binibigyang diin? Kung tutuusin po, itong ating mabuting balita para sa linggong ito ay paalala na bilang mga Kristiyano, bilang mga debotong sumusunod sa ating pong Jesus Nazareno, hindi tayo pwedeng mamuhay lang at mawala ng walang nangyayari sa ating buhay. May ambag ang pagiging Kristiyano. At maganda yung paglalarawan ng ating pong Jesus Nazareno rito. Na siguro hindi natin makikilala kung hindi natin batid o hindi natin alam yung kahalagahan ng mga bagay na kanyang inilahad. No? Yung asin at yung liwanag. No? Sa panahon ng mga Hudyo noon, napakahalaga ng asin. Hindi lang dahil panlasa na atin ngayong nabibigyan din ng halaga, no? Kung walang asin ay siguro yung marami sa ating mga putahe ay walang lasa at matabang, ano? Pero higit pa ron, dahil noong panahong yun, wala pang refrigerator, ang ginagawa ng mga tao ay inaasinan yung karne, inaasinan yung isda, para tumagal ang buhay at hindi mabulok agad. Eh, syempre, kakapit yung asin, so kapag niluto yun, may lasa na agad. No? Pero bukod pa po roon, no? Tumatagal ang pagkain dahil inaasinan. Dagdag pa ron, minsan binabalot at ibinabaon sa lupa kung saan mas malamig kaysa sa temperatura sa paligid, no? Dahil nasisikatan ng araw. No? Pero ngayon, dahil medyo mura na yung asin, karaniwan na siya, no? Hindi naman siya kasing halaga ng sibuyas, na mataas pa rin ang presyo ngayon, hindi natin masyadong nakikilala yung halaga nito. No? Nakatenga lang sa ating mga kusina, nakatenga lang sa mga bahagi ng karaniwang buhay. No? Ganon din ang liwanag. Wala pang kuryente nun. Kaya kapag madilim, kasing dilim ng brownout. At ang nakapagbibigay liwanag lamang ay mga sulo at mga lampara. May mga nasa malalayong probinsya na hindi naabutan ng kuryente, alam ito. At kung may ilaw, matutuntun. Kung may liwanag, makikita agad. At pupuntahan ito ng mga tao. Sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, bilang mga asin, bilang liwanag, may kahalagahan yung dala nating pananampalataya. At hindi lang ito basta-basta. No? Yung pananampalatayang tinutukoy niya ay isang pananampalatayang buhay. Hindi lamang sa ating mga dasal, hindi lamang sa ating debosyon, hindi lamang sa ating pamamalagi at pagdalas sa simbahan. Pero bukod pa roon at higit pa roon, itong pananampalatayang ito ay nagiging buhay.
Nagpapaalala sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan at sa nalilihis ang daan, na may halaga pa rin ang buhay. Na lahat ng natatanggap ay biyaya, hindi lamang para sa sarili, kundi binabahagi. Na ang buhay kahit gaano man kagulo, may punto pa rin. Ang pananampalataya din ay liwanag. Dahil paalala ito na may patutunguhan ang ating buhay, hindi lamang dito, pero may inaasahan tayong buhay na walang hanggan. Kaisa ang ating Panginoon. Kaya naman magandang tanungin kung may saysay pa ba yung ating pananampalataya. Pero bago roon, maganda ring tanungin, buhay ba yung ating pananampalataya? Kasi minsan nakakalimutan natin na dapat lagpas pa sa mga pader ng simbahan, lagpas pa sa ating mga altar yung ating paniniwala. Ano ang ibig kong sabihin dito? Na sana kung gaano katamis ang mga salitang ginagamit natin sa pananalangin at pagdarasal, yun ding kabutihang lumalabas sa atin ay hindi napapalitan ng paninira, hindi napapalitan ng mga masasamang salita. Yung mga salitang ito ay magamit din natin sa pakinabang at sa ikabubuti ng kapwa. Na yung kung gaano tayo kadalas manalangin at magsimba, ganun din sana tayo kadalas maging mapag-unawa, maging mapagpatawad, maging mabuti sa ating kapwa. At kung gaano natin ipinapanalangin na huwag sana tayong pabayaan ng Diyos, na sana ay itungo tayo sa buhay na walang hanggan, ganun din sana tayo sa ating kapwa. Na pinakikita natin na buhay na buhay ang Diyos. Totoo siya at nagiging buhay siya sa paano tayo kumilos, sa kung paano tayo magpakabuti. Kaya naman sana, tigilan na natin yung mga pamamaraan na para bang nandito tayo, nagdarasal, nandito tayo, magsisimba, pero pagdating sa ibang lugar sa buhay, social media, sa pakikipagchismisan, sa pagtatrato sa ating kapwa, para bang walang Diyos at pwede na lang natin gawin kung ano yung gusto natin. Sana tigilan na rin natin yung mga pamamaraan na oo, nagsisilbi tayo sa simbahan, pero tayo na rin lang ang naninira sa bawat isa, naghihilahan pababa dahil gustong maging angat sa iba. Maging totoo sana ang ating pananampalataya at maging patunay talaga tayo na ang Diyos ay buhay, na may kahulugan ng buhay, na may patutunguhan pa pagkatapos nito tungo sa buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po tayong lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Hingin natin ang biyaya sa Diyos tungo sa pagtatag ng kanyang paghahari. Ating itugon, Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa simbahan, maging liwanag nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, habang kanilang sinasalamin ang iyong liwanag sa kanilang pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang paglilingkod sa bayan para sa lahat ng mga mamamayan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga kapatid na biktima ng human trafficking, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang sistema at mga gawaing sanhi upang maipangyari itong pangaalipin sa kapwa-tao. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo muli silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang amin ding maakay patungo sa iyo ang lahat ng taong may mabuting kalooban at ang buong sangnilikha. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inaming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon.
Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung kayo po ay mayroong na itatabing mga lumang palaspas nung mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng 5 ng hapon na misa. Ang abo po mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa ating pakikiisa at pagdalo sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa simbahan ng Quiapo. Lalong-lalo na po, hindi lang yung mga naririto, kundi yung mga nasa live streaming po, lahat ng mga nasa tahanan at ospital, kung saan naroon ng mga may sakit at naroon din sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, bilang lalong-lalo na yung ating pong mga overseas Filipino workers. Patuloy po natin ipagpanalangin ang bawat isa at ipanatiling ligtas ang ating lugar dalanginan, bilang bahagi ng ating malasakit. Hindi lang para sa sarili, kundi higit sa lahat sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon At subayo rin. magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang kanilang mga pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat.